Taliwala sa panahon ug dapit nga imong ginapuy-an, ikaw nakakita, nakadungog o nakapamatuod sa mga pag-antos, mga kalisod, mga pagdaog-daog ug pagpanamastamas ug pag-abuso sa katungod ug dungog sa tao. Ikaw nangutana, kanus apa ba kahatagan kinig kasulbaran, solusyon kining tanan? Kanus apa ba di ay mabatnan ang tinuod nga kalinaw, tinuod nga hustisya ug tinuod nga kalipay? Ikaw madasig, tungod kay adunay pasalig o mga saad sa pangulo nga politikanhon nga kuno sila mo serbisyo, sila mo alagad, apan ang tanan nabalitan. Tungod sa manggad, propidad, ang moralidad sa mga pipila nga anaa sa otoridad nabalitan. Ikaw mihangad sa Diyos nun nga katilingban, nagatuo nga diha makitaan ang kasulbaran sa mga suliran, mga lulan nga imong ginapasan. Apan hinay-hinay, imong nadiskubrihan ang kamatuoran nga ang gialagaran o ginipinsaan maudi ay ang ilang kaugalingon o personal nga mga katuyuan. Higala, ayaw og kaluya, ayaw walaa ang imong pagsalig, ayaw og kaguol, adunay maayong balita alang kanimo karon. Ang Iglesia Adventista del Séptimo Día o Seventh-day Adventist Church nagapahibalo kanimo nga ang imong gipangita o gikinahanglan imong makaplagan pinaagi ni ini nga tulumanon. Tingog sa paglaom ug karon ania ang imong alagad. I need thee every hour.
Magdambo ta, amahan namong anakas sa mga langit, Lord. Daghan kayong salamat sa imong pagkamaayo sa matag usa, O God. Bisan pa man sa among pagkamasalaypon nga naha kanimo. Lord, samtang nausab kami magatuon sa mga lesson ini nga adlaw, among ginahangyo ang ibong palaang presensya, O God, nga magauban, magagiya, magahatag ka namong kaalam ug kahibalo, O God, nga dili lamang kutob lamang sa pagpaminaw, kini nga lesson nga among pagapaminawon, kundi labi na gayud, madala namo sa among pagkinabuhi, labi na pod sa pagpaabot sa imuhang ikaduha nga pag-anhi. Lord, wala jud kami mahimo kung wala ka, O God. Busa ginatugyan namo ang tanan nga kanimo. Iring tanan namong ginapangaliw po uban sa kapasayloan sa among mga sala tungod lamang sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus, among personal ug bugtong manluluwas. Amen. Mga pinanggan ako mga igsoon, malipayon nga pagpakiguban usab kanimo karon ning lang yugto ning atong tulumanong tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios nga naplastar kini pinagi sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Higalag mga pinangga kong kaigsuonan, alang sa imong kasayuran, lesson number 6, Women in the Ministry of Jesus. Mga babay nga nalambigit na apil sa buluhaton o ministeryo ni Hesus Kristo. Apan sa di pa tapares unahan, mga higalag, gusto na ko pibalo kaninyo nga karong adlawng Sabado, kauban ko ninyo dinhi sa Misaoy National High School, New Corelia, Davao del Norte, alang sa tuwang special Sabbath Fellowship. So mga kikson, din nato ni Pakyason, see you here sa Misaoy National High School, Osmonco, New Corelia, Davao del Norte. See you here or see you there, mga kapamilya. Sa ato ang suheto karon mga kikson, Osmonco, Women in the Ministry of Jesus. Ang ato ang memory text makita nato sa Galatians chapter 3 verses 26 and up to 28. Matod pa mga kaigsuonan, for ye are all sons of God through faith in Christ Jesus. There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. So, ato masabtan mga kaigsuonan nga we are all one in Christ. Wala na'y racism, wala na'y chauvinism, wala na'y pag-iya-iyahay, wala na'y pagpundok-pundokay, usarata diha kang Ginoong Hesus. Ang pinakapunto, walay babae, walay lalaki, diha sa kang Ginoong Hesus. We are all one in Christ Jesus. Ang Book of Luke, mga kaigsunan, usahay giilaki ni siyang libro sa mga babay. Kay sobra sa isa o duha na mention ang pag-atiman ni Kristo para sa mga babay. Iyang giplastar din mga kaigsunan nga ang mga babay na involved sa maong ministry ni Jesus Christ. Sa panahon ni Kristo mga kaigsunan, may nang masayod mo nga ang mga babay hilabihan kababa ang ilahang dignidad sa sosyedad, mga higala. Ang mga Hudiyo kaniadto magampo matud pa nila, Ginoo, salamat nga dili ko slave. Salamat nga dili ko kriminal. Salamat nga di ko kawatan. Salamat nga di ko dautan. Salamat nga di ko Gentile. Salamat nga di ko hayop. Di ko mananap. Salamat nga di ko babay. You see that? Ang ilahang pananaw sa babay, ubos kaayo mga kaigsunan, sama kaubos sa kriminal, kawatan, tulisan, hintil, mananap, o slave. Yun anak kaubos ang ilang pananaw sa mga babay. Pero, bisan panahon sa Roman Empire, mga kaigsunan, ang mga Romano, mga asawa man sila, pero ilang pananaw silang asawa, property lang. Baba gihapon kayo, ubos gihapon kayo ang ilang pananaw sa babay. Kung mga asawa manggaling ang lalaki kaniadto, dili tungod kay mahal nila ang babae. Gusto lang nila nga doon na sila'y legal nga anak nga maoy manunod sa ilang katigayunan. Maunang mga asawa sila. The rest, kanang mga concubines, mga kabit-kabit, para silahang kaligayahan, mga kaigsunan. Kani nga maong kalihukan, gibuak ni Kristo sa iyang kapanahunan, which was very shocking to the gentlemen who were chauvinist during the time of Jesus Christ.
Sa diha nga sumala sa Lucas 13:16, nga usa ka babaeng nagtiko-ko for 18 years, maglakaw nga di katuyhad mga kaigsunan, giayo ni Kristo. Nireklamo ang mga Pariseo, mga Eskriba, nganong imong gitambalan? Matud pa ni Kristo, di ba nimo malipay nga kining anak ni Abraham nga for 18 years na ulipon ni Satanas, akong gibuak ang iyang pagkaulipon, nahimo siyang gawasnon karon? O sa iyang address mga kaigsunan, anak ni Abraham. What a joyful news! What a glad gospel was it be to the ears of the women. Dako kay ito mayong balita mga kaigsunan para sa mga kababayanan. Nga gitawag sila anak ni Abraham. Sa ilang panahon kaniadto, they feel so great. Dako kilang pamati kung sila tawgong anak ni Abraham mga kaigsunan. Now, alang sa inyong kasayuran, there were 3 very important women nga maoy na-record ni St. Lucas nga nag-welcome sa pagpakatao ni Kristo. Una mga kaigsunan was Elizabeth. Si Elizabeth, kamo nasayod sa maong sugilanon, nga giingnan siya sa manulunda nga magbuntis siya, manganak siya kang Juan, nga mahimong forerunner mag-uuna sa Mesiyas nga mao si Kristo. Kamo nasayod sa maong sugilanon. Sa dihang pagkaibalo niya nga si Maria, ang iya ra pong igagaw mga kaigsunan, maora po'y magbuntis para sa Mesiyas, miadtog yun na si Elizabeth kang Maria, ug iyang gidayeg, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan usab ang bunga sa tiyan nimo nga mao si Jesus. Human ni adtong puntuha mga kaigsuonan. Sumala sa Lucas 1:45 hangtod 46. Kamo nalay basa din na mga kaigsuonan, kay taas man ni kayo. Didto imo makit-an ang reaksyon pod ni Maria. Nga naghatag siya mga testimony mga kaigsuonan si Maria nga makapalig-on sa iyahang pagtuo. Og kadtong iyang gipangyaw-yaw mga kaigsuonan, gitawag to siya the Song of Maria. Awit ni Maria mga kaigsuonan. Ug kadtong maong iyang awit mga kaigsuonan, I would like to tell you, usbon ko mabasa sa Lucas 1:46 hangtod 55, kadto nga maong mga gipang litok ni Maria mga kaigsuonan, mga fragment kadto nga mga Bible promises nga nakasulat sa Old Testament. Nga iyang gipang-quote mga kaigsuonan, kunbaga nag-recite og memory verse si Maria mga kaigsuonan. And that was to prove that Mary was a Bible reader. Mary loved to read the scriptures. Hilabihan ka suod ni Maria ug ang balaang kasulatan. Kadtong iyang gipanglitok didto mga kaigsuonan, nagsulti nga siya adunay panahon sa pagbasa sa balaang kasulatan, suod siya sa relasyon ngadto ni Ginoong Hesus og angayan siyang tawgon nga inahan ni Hesus. Yan ang panahon na mga kaigsuonan, imong makitaan nga ang relationship ni Maria ngadto sa Dios ug ang relationship ni Elizabeth ngadto sa Dios very close. And thus, they were used by God, they were inspired by God to welcome the coming of the Messiah. The third one was Anna. Si Anna, mga kaigsuonan, may nang masayod mo sa Lucas Kapitulo 2, 36 hangtod 38. Si Anna, usa katigulang na kayo nga propeta. Usa siya kakaliwat sa tribo ni Asher. Tigulang na siya mga kaigsuonan. Ang iyahang bana, nagpuyo siya sa iyahang bana 7 years lang gikan sa iyahang pagkaminyo. Ang record nagkanayon na byuda na si Ana. Wala si anak mga kaigsuonan. Sumala sa maong bersikulo o kamo na lang mo basa diha, si Ana hangtod siyang pagkatigulang 84 years old na siya. Wa gyud siya mohawa sa templo
sige siyang gaampo, gapuasa, gaserbisyo sa Dios didto sa templo og nagamantala sa pag-abot sa Mesiyas nga mao ang manluluwas sa Jerusalem. Actually, si Ana ang pinakaunang gospel preacher, mga pinangga kong kaigsuonan. Siya ang pinakaunang nagwali sa malabot ng Mesiyas. Mga pinangga kong mga kaigsuonan, God uses ordinary people. If women during the time of Jesus Christ were just ordinary, God used them. Gigamit sila ni Ginoong Hesus. Si Elizabeth, aron magbuntis, manganak kang Juan, nga mao'y mag-andam sa dalan sa Mesiyas. Si Maria, aron magbuntis, manganak kang Kristo, alang sa Mesiyas. Si Ana, aron magwali, nga moabot ang Mesiyas, mga kaigsuonan. God uses ordinary people. Sa pagministeryo ni Kristo, mga kaigsuonan, dunay sugatan niya nga babay nga nagkinahanglan og panabang. Kamo nalibasa sa iyong bersikulo diya sa Balaang Kasulatan, Lucas 7:11-17. Nasayod mo sa sugilanon mahitungod sa milagro nga nahitabo dito sa Nain. Usa ka babay nga byuda, mga kaigsuonan, nagatubang og grabe kabugat nga problema nga mao ang kamatayon sa iyang bugtong anak. Kabalo ba mo nga sa ilang panahon kaniadto, kalipay nila kung doon na sila anak nga lalaki. Kay bahalag mabiyuda sila, basta doon na lang sila anak nga lalaki, honor kana kanila sa ilahang palibot. Namatay pa jud, mga kaigsuonan. A large crowd naghilak, nagbalata, nagdanguyngoy, kauban kaniya. Minaog sa balay, nagprosesyon, subay sa karsada, kay maglubong na sa maong anak, sa maong biyuda. Si Kristo usab, nagprosesyon sa karsada, kay nagpadayon sa iyang buluhaton sa pagpanambal, mga kaigsuonan. Nagprosesyon sila alang sa paglubong silang namatay, simbolo sa wala na ipaglaom nga mabuhi pa. Si Kristo pod ilang nasugatan nga nagprosesyon nga nagdala sa kinabuhi nga walay katapusan. Sa pagkakita ni Kristo sa maong babae, mga kaigsuonan, kung kamu inyong basahon ang maong bersikulo, the record says, Lucas Kapitulo 7, versikulo 12 og 13. Nagkanayon. Now when he came nigh to the gate of the city, behold, there was a dead man carried out, the only son of his mother, and she was a widow, and much people in the city was with her. And when the Lord saw her, he had compassion on her, and said unto her, weep not. Diba ninyo ang statement, ha? Pagkakita yun ni Kristo sa babaeng biyuda nga namatyan og anak nga naghilak ang maong babaeng biyuda, miduol si Kristo og iyang nakita dayon, he had compassion on her. You see that? Para sa mga babae, mga kaigsuonan, og na sila problema kaniadto, hopeless ang tanan kay wala sila'y bili sa sosyedad. Pero sa panahon ni Kristo, gitagaan siyag balor ang babae. He had compassion on her. And Jesus Christ told the woman, weep not. You know what was the reason why the woman was crying? When Jesus said, weep not. In other words, Jesus would like to say, please stop crying because I have the solution of your problem. The very reason why you cried, I have the solution now. Namatay imong anak, I have everlasting life. So, the record says, kiadto niya ang maong babae, iyang gi-comfort, weep not. Iyang gi-pruiba, mga kaigsunan, giadto niya ang namatay, ang batanong lalaki namatay, iyang gipabangon, mga kaigsunan. The record says, nibangon ang maong bata nga lalaki. So, doon na siya'y kaluoy, doon na siya simpatiya sa babae. And the same situation, mga kaigsuonan, I would like to tell you, ang maong pagtandog niya sa minatay was against the law of
of their tradition. Because according to Numbers chapter 19, 11 to 13, ang paghikap sa patay, it is against the ceremony sa ilahang kapanahonan kaniadto. Kaya kung muhikap kag patay, hugaw ka na. Pero abin nimo si Kristo magigsunan, iyang gibuak ang tradisyon, gibuak niya ang seremonyas para niya mabanhaw ang namatay. So imo makitaan mga kaigsunan, how he loved the woman, how they loved the women, in other words. So imong masabtan diha, nga iyang gihimo ang pagbanhaw. The same, kang Captain Jarius sa iyang anak nga babae. Dito mo po makitaan mga pinangga ko mga kaigsunan nga sa maong sitwasyon nga si Captain Jarius usab ang iyang anak nga namatay, gibanhaw. The same ang pagtagad ni Kristo sa babae o sa lalaki. Si Captain Jarius, naguol. Ang widow, naguol. Pareho silang duha. Jesus had compassion to both of them. Babae o lalaki, adunay kaluoy si Kristo kanila. So, gipasabot lang mga pinangga ko mga kaigsunan nga si Kristo wala magtanaw og gender. Ang iyang pananaw sa tao, parihura, walay kalainan mga kaigsunan. Now, what happened? That one time, according to Luke chapter 7, 36 to 50, there was a Thanksgiving celebration nga gihimo sa balay ni Simon. And Simon, don't forget, usa siya sa giayo nga sanlahon ni Kristo mga kaigsunan. Nagpasalamat siya. Sa iyang pagpasalamat, giimbitar niya mga dagkong tao sa iyahang palibot. Apil si Jesus Christ, iyang giimbitar. Ang sentro sa iyahang pagpasalamat si Kristo, pero actually sa nahitabo, napasuok si Kristo during that time, mga kaigsunan. And who has shown care for Jesus Christ was not a man. Kaya silang tanang mga lalaki na enjoy sila sa kaon, sayaw, uguban pang celebration. But here comes a sinner woman, Maria Magdalena. Misulod siya dito mga kaigsuunan without invitation. Sa pagsulod ni Maria, ang nakitaan sa mga tao ang iyang background sa kinabuhi nga makasasala. Pero sa Kristo, ang nakitaan niya sa babay, ang kasing-kasing sa babay nga tinud-anay nahigugma sa manluluwas nga nagbag-og nagpasaylo sa iyahang kalag gikan sa mga sala. Ang record nagkanayon, verse 37, iyang gihugasan ang tiil ni Kristo sa iyang mga luha. Gitrapuhan niya sa iyang buhok. Gibuak niya ang alabaster box of perfume o gidihog niya kan Jesus Christ, mga pinangga kong mga kaigsunan. I would like to tell you, si Sister White, matod pa niya sa Desire of Ages, page 568, matod pa, when to human eyes her case appeared hopeless, Christ saw in Mary capabilities for good. He saw the better traits of her character. The plan of redemption has invested humanity with great possibilities. And in Mary, these possibilities were to be realized. Through His grace, she became a partaker of the divine nature. Mary was first at the tomb after His resurrection. It was Mary who first proclaimed the risen Savior. Take note, ha? Si Maria may nagdihog niya og perfume kay kabalo sa prophecy, di na siya madihog ni kamatay niya. Si Mary ang naghugas siyang mga tiil, agig pag-welcome dito sa mga puloy-anan. Kadtong babayhana nga makasasala silang pananaw, pero gipasaylo na ni Kristo, gibag-o na yung kinabuhi, siya pa ang babaeng pinagkaunang nakakita or nahibalo nga si Kristo na banhaw. He was there. She was the last woman who stood at Calvary nga si Kristo namatay. She was the last woman nga didto nakakita sa sepulcher nga gilubong si Kristo. And she was the first woman who knew that Jesus was risen. And she was the first woman nga nagwali nga si Kristo na banhaw. So mga pinangga ko mga kaigsunan, imong makitaan og unsa kadako ang bili sa mga kababayan sa panahon ni Kristo. Equal sa kadako sa bili sa mga kalakinan. I would like to tell you mga kaigsunan. Usahay
ang atong pananaw sa atoang gender bilang lalaki labaw kaysa mga babae. Gitagaan ni Kristo og self-esteem ang mga babae. Gipasabot niya ang mga babae dakog bili sa gingharian sa mga langit. Pero sa Pilipinas, I would like to tell you, nabali na mga kaigsunan. Mas taas nag self-esteem ang mga babae, ang mga lalaki na po'y mga mugbo og self-esteem. Makita nimo sa tuang palibot there is Pilipinas sa mga kaigsunan. Babae na'y manginabuhi, ang lalaki na'y nagbantay og bata sa ilahang balay. Murag nabali na pod mga kaigsunan. Tingali mag-emphasize na po tingalita sa iglesia, dili na women's ministries, men's ministries na pod mga kaigsunan. Muna giingon nila nga ang tunglo sa Ginoo sa lalaki magkayod sa yuta, magpatulo sa singot aron makakaon. Mao na nga ang lalaki mao ang breadwinner sa panimalay. Muna tunglo sa Ginoo sa lalaki. Ang tunglo sa Ginoo sa babae, sakit, bation niya ang kasakit inig panganak. Mauna ang tunglo sa mga babae. Pero mga kaigsuonan, matud pas mga babae karon na dubli na. Kay sakit pa inig panganak sa babae, manginabuhi pa gyud ang babae, sumurang na dubli na ang tunglo sa babae, mga kaigsuonan. Ang lalaki na hayahay na mga kaigsuonan. Ako na lang ang gipakapin agig pukaw sa atong mga kalakin ang naminaw karon og nagtan-aw sa tuang programa karon mga kaigsuonan. Ato masabtan nga dunay mga babae nga matinud-anon nga nagsunod sa pagministeryo ni Kristo. Ang balang kasulatan sa Lucas Kapitulo 10, versikulo 40, nagsulti nga si Kristo suod sa panimalay ni Marta o ni Maria o ni Lazaro. Kining duha ka mga babae were very close to Jesus Christ. Usa kay gayon na nga si Kristo didto sa maong lugar sa Betania. Si Marta, mga kaigsunan, busy kayo og luto. Ipakaon sa mga bisita og pakaon kang Kristo, mga kaigsunan. Samtang si Maria Magdalena, na dito sa tiilan ni Kristo, naminaw sa mga pagtulunan, naminaw sa pulong ni Ginoong Hesus. Nilingkod siya sa tiilan ni Kristo bilang disipulo mga kaigsunan. Si Marta wala badlungan ni Kristo. Si Maria wala badlungan ni Kristo. Pero si Kristo gusto ni Marta nga badlungon si Maria Magdalena. Ngano nagsige laglingkod nga naminaw nga si Marta na busy o pantrabaho. Ang punto ni Kristo mga kaigsunan, walay problema kung busy kag linutuay para sa ministeryo. Busy ka og buhat para sa pagwalis ng balita. But please, before doing that, you have to sit down first at the feet of Christ para maminaw ka sa iyahang pulong. Kinahanglan imong i-establish una ang imong strong relationship with Jesus Christ. Ang intimate relationship with Jesus Christ before you go along with your ministries. Pwede ba busy ka kaayo doing the work of God without God in your heart? Perti nimong wali, perti nimong hago, Bible study, vacation, Bible school, linutuay para sa mga buluhaton, para ipakaon sa mga magbubuhat. Pagkahuman, nagbuhat ka sa buluhaton sa Ginoo, pero wa kay Ginoo sa imong kinabuhi. That's why Jesus is inviting you, like Mary Magdalene, to please sit down first at the feet of Jesus Christ. Maminaw sa iyahang mga pulong o mga pagtulunan. Because the fellowship with Jesus is the first essential in discipleship. Kanang mga patlak, mga kaigsunan will just come later. Ulahinan na sila, mga kaigsunan. Si Sister White sa Desire of Ages, page 525, matod pa ni Sister White. The cause of Christ needs careful, energetic workers. But there is a wide field for the Marthas with their zeal in active
religious work. But let them first sit with Mary at the feet of Jesus. Let diligence, promptness, and energy be sanctified by the grace of Christ. Then the life will be an unconquerable power for good. Yeah, that's very true. Abi ninyo mga pinangganak ko mga kaigsunan, ato masabtan, nga para masabtan yun sa mga tao, og unsa ka-powerful ang mga babae, kung sila magpagamit sa buhat sa Ginoo. Nagsambingay si Kristo mga kaigsunan, sumala sa mabasa sa Lucas 1:18, 1:8. Nga dunay usa ka babaeng biyuda nga sad-an. Biktima sa inustisya mga kaigsunan. Biktima sa tikas o guban pa. And the woman was thought to be the sinner. Here comes the judge. Walay Diyos. Walay hustisya ang huwes. Sa iyahang pagkawalay hustisya, prone siya nga maghimo siyang desisyon batok sa biktima mga kaigsunan. Ang parabol nagkanayon, ang babae nagsigig balik-balik o yango-ngo sa maong hari o judge yadtong tungura. And I would like to tell you, the parable says na change ang heart sa wicked judge. Ang punto mga kaigsunan, as a woman or as a man, either, both, a man and a woman, gitudlo mga kaigsunan ang pagkamainampuon sa usa ka babae. Nga ang pagkamainampuon mga kaigsunan, numero 1, mo resulta kini og encouragement. Ang pagkamainampuon makaresulta og kadasig sa nagampo mga kaigsunan. Ikaduha, ang pag-ampo makapabag-o sa mga butang bisan pa sa kasing-kasing sa dautan nga huwis, mapabag-o pinaagi sa pag-ampo. Og ikatulo mga pinangga ko mga kaigsunan, ang pagsigig balik-balik sa imong pag-ampo, sa makanunayon nimong pag-ampo, makabaton kag pagtuo nga dili mapildi. Conquering faith, and that kind of faith will never be defeated. Ang tinud-anay nga pagtuo mga kaigsunan, adunay walay katapusan nga talambagon para sa matag Kristohanon. Ug kanang maong talambagon nagkanayon, never give up. Ayaw pag-surrender. Bisan pa sa panahon sa kalisdanan, ayaw pag-surrender. Keep on praying. Keep on praying. Padayon sa pag-ampo mga kaigsunan. Bisan pa sa panahon moabot ang krisis sa relihiyon. Bisan pag moabot pa ang hypocrisy, pretension o guban pa nga makita nato gikan sa leadership sa temple during the time of Jesus Christ. Ang pagkamainampuon sa babaeng biyuda mga kaigsunan, maoy nagtugan sa iyahang tinud-anay nga kolor sa relihiyon nga iyahang gituhuan. Usahay si Kristo mga kaigsunan, iyag yung giprangka. Lucas 20:47, nga some of the religious leaders are abusive, abusado. Ila lang gilamoy ang katigayunan sa mga babaeng biyuda. Gilapas nila ang mandato sa balaang kasulatan. Wa nila atimana ang mga babaeng biyuda, ang mga kabus o mga dinaog-daog. Sama sa atong kapanahonan karon. Doon ay mga tao sa atong panahon karon mga kaigsunan nga pretentious or pretenders, I mean. They are leaders of the church sometimes who always pretend. Si Kristo doon na siya parabol sa usa ka babaeng biyuda na pod. Nga naghatag og sinsilyo do kabuok, 2 dinars.
Duha ka denaryo ang iyang gihatag mga kaigsuonan. Sometimes we give in the church. But what we give is a surplus of our wealth. But different to this widow woman, usa iyang gihatag everything ang kinatibuk-an mga kaigsuonan. Jesus is not asking of how much you can give. But Jesus is asking the expression of your heart at the time you give. Unsay gibati nimo sa imong paghatag mga kaigsuonan? Do you give 100% to Jesus Christ? Bisag ang maong babaeng byuda, nihatag lang siyang duha ka denaryo mga kaigsuonan. Bisan pag lunay milyonaryo muhatag og 1 million pesos. Pero kato usa ka milyonaryo ang iyang 1 million surplus lang to. Sobra-sobra lang to. Pero kato duha ka denaryo sa babaeng byuda, kinatibuk-an na gyud to mga kaigsuonan. So imong masabtan nga mas dako gihapon ang katong duha ka denaryo kay nga naman everything iyang gihatag mga kaigsuonan. Dili surplus. When you give everything, including your life. Bisan pa sa imong kinabuhi. Mga kaigsuonan, si Sister White nagpasidan nga dunay mga buhat nga dili mabuhat sa lalaki. Pero mabuhat sa mga babae. Importante sa pagpanaog og hamiling kalag. Ato basahon, The Adventist Home, page 204. He who remembered his mother when he was hanging in agony upon the cross, who appeared to the weeping woman and made them his messengers to spread the first glad tidings of a risen Savior. He is a woman's best friend today, and he is ready to aid her in all the relations of life. Evangelism, page 464 to 465. The Lord has a work for women, as well as for men. They may take their places in His work at this crisis, and He will work through them. If they are imbued with a sense of their duty and labor under the influence of the Holy Spirit, they will have just the self-possession required for this time. The Savior will reflect upon these self-sacrificing women the light of His countenance and will give them a power that exceeds that of men. Again, and will give them the power that exceeds that of men. They can do in families a work that men cannot do, a work that reaches the inner life. They can come close to the hearts of those whom men cannot reach. Their labor is needed. Mga kababayan, please wake up and fulfill your dreams in Christ. Pagmata, gamita ang iyong kusog aron matuman iyong mga damgo para kang Ginoong Hesus. Ang Ginoo dunay mensahe para kanimo. Si Kristo dunay gahom nga ihatag kanimo. Mga kalakin-an nga naminaw karon. Ikaw galamiton usab ni Ginoong Hesus. Kauban sa kababayan-an. Kaysa atubangan ni Ginoong Hesus, walay babae, walay lalaki, tanan, pareho, iyang mga magbubuhat, og mga galamiton, alang sa pagpanaog hamiling kalang. He chose me before the world was known. He chose me to be His very own. He made me, then let me choose my way. I chose to move away. He loved me
shall separate me from the love of God? Through Jesus Christ, our Lord, our Lord, our Lord. Magampo ta mga kaigsunan. Dalaygon og balaan mo nga Dios nga ikaw sa mga langit. Daghang salamat Ginoo sa mga panalangin sa paguban mo kanamo. Dalaygon ikaw sa ngatanan sa mga pulong sa pagpadasig mo kanamo. Hinaot Ginoo nga ang tanang mga nagatan-aw karon mabulahan o mapuno sa panalangin. Mag-aayo ka sila mga balatian, magahatag kanila grasyang paglaom. Sa mga nagmasakiton karon ikaw magahikap kanila. Ug ikaw mag-aayo kanila. Sa tanan ng mga kababayan karon o kalakinan karon nagpaminaw. Masabtan unta ang tanan nga ikaw nagagamit sama sa paggamit sa usag-usa. Equal ang imuhang paggamit kanila. Panalangini ang tanan nagdumala sa LCMDN, tanan mga supporters, mga donors, mga volunteers, imong ubanan, og ang tanang leaders, mga pastors, workers, sa organized work sa Seventh-day Adventist Church worldwide, imong panalanginan. Kining tanan, among gilauman nga madawat, pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen.